Okay, good day sa inyo mga paps. For today's video, ang gagawin natin ngayon is tuturo ko sa inyo kung paano magpalit na air filter dito sa Toyota Vios. Ayan. Tsaka ano ba yung tama o yung kailan tayo dapat nagpapalit ng air filter. Ayan. Madali lang naman to, basic lang to. Ang gagawin natin is meron dalawang clip dito, tatanggalin lang natin yan. Yan. Tapos pwede na natin siyang tanggalin. Yan. Simple lang. Yan. Tanggalin natin. 68,000K yung odometer. Ayan. Ganito yung itsura. Ayan. Sobrang itim. Yan. Palitan na natin to. Meron akong binili bago. Ito. Link in the description na lang ilalagay ko kung saan ko siya nabili. Okay, tignan natin yung bagong filter. Ayan. Compare natin yung luma. 68K. Ito yung brand new. Toyota Denso. Ayan. Ayan. Tapon na natin to. Palitan natin ng bago. Ayan. Yung bago. Ito yung luma. Ayan o. Ayan. Lagay lang natin to. Yun, sakto-sakto. Yan, balik lang natin yung clip. Yan. Yan, okay na. Okay, tuwing kailan ba tayo dapat nagpapalit ng air filter? Ayan. So, nakalagay dun sa service manual natin. Okay. Every 40k kilometer run yung pagpapalit dito, whichever comes first within 4 to 8 months. Ayan. So depende pa rin yan dun sa lugar kung sobrang dumi ng sobrang alikabok ng lugar nyo. Ayan, mas mabilis siyang dudumi, kaya sa every 20,000 kilometer ini-inspect natin siya or chine-check natin siya kapag madumi na siya or hindi pa. So kapag sa mga lugar nga na nabanggit ko na medyo malikabok, hindi maganda yung pollution ng hangin, ayan, mabilis siyang iitim agad. So hindi na abot ng 40k yan. So kapag hindi mo naman siya laging ginagamit, ayan, yun, aabot ng 40k yan. Tsaka malinis yung hangin dun sa lugar nyo, aabot ng 40k yan. So depende yun sa sitwasyon, depende yun sa lugar nyo, yan, kung madami o malinis pa yung hangin dun sa area nyo. Okay, next naman mga paps is papalitan naman natin ng cabin filter. Ayan. So ilalagay ko na lang sa description kung saan ko siya nabili. Ayan. Paano magpalit? Open nyo lang yung glove box dito. Tapos ito, hugutin nyo to, yung side na to. Ayan, dito. Ito, iaangat nyo lang to para lumabas. Ngayon, paglabas nyan, ihahatakin nyo siya papunta dito sa side. Tapos, dito nyo makikita yung filter, cabin filter. Ito, madali lang to tanggalin. Gawin nyo ito. Ayan, meron ditong parang clip type. Pupush nyo yan, tapos atakin nyo, then hugutin nyo pa ganun. Ayan. Ito makikita natin yung cabin filter. Ito 68,000 kilometer na yung natakbo niya. Tingnan natin kung gaano kadumi yung filter. So ayan, sobrang dumi na. Ayan o, diba? 68,000 kilometer na takbo niya. Ganito na yung tsura. Ayan yung bago. Yan. Diba puting-puti. Oh. Comparison. Yan. Okay, dito mga pops, medyo nakakalito siya. Kapag papalit ng air filter, merong nakalagay na indicate dyan kung saan papunta yung flow. Okay? So, ang ibig pala sabihin yan, kung nakalagay dito sa filter nyo is, sa bagong filter nyo is nakalagay yung arrow niya pataas. Ang position niya, ilalagay nyo pataas din, okay? So kasi yung pinalitan natin yung stock na filter niya, ang nakalagay doon is naka-down siya. Kasi dito sa manual, ang nakalagay dito sa manual ng
service manual is kung saan yung mark, kung nakalagay is mark up dun sa filter, okay? So, ilalagay mo dun sa naka-pinpoint siya na pataas. Pataas dapat, okay? Okay mga paps, tuwing kailan ba dapat tayo nagpapalit ng cabin or aircon filter? Ayan. So, based dun sa service manual natin, ito, nakalagay dito, meron pala siyang dalawang klase, no? Which is yung semi-standard tsaka yung pollen type removal. Okay, hindi lang ako sure kung alin dito yung stock na air filter, no? Bali, ano na lang ako, ito yung pinakamababa lang. Okay, so yung sa pollen type removal, siguro ito yung stock. Hindi ko lang sure, correct me if I'm wrong. Paki-comment na lang. Then, nakalagay dyan is every 20,000 kilometer, ayan. 20,000 kilometer, nagpapalit na tayo ng cabin filter. Okay. Wala naman siyang nakalagay kung ilang months. Kung ilan lang yung odometer na na-consume or natakbo. So, doon lang tayo mag-base. Okay. Okay mga paps, ano naman yung disadvantage ng maruming air filter? Ayan. So, kapag sobrang dumi na ng air filter, ayan, marirestrict na yung hangin. Ang mangyayari niyan is mas lalakas siya sa gasolina. So, ano naman yung advantage ng malinis na air filter? Siyempre, mas magiging fuel efficiency siya. Okay, mas magiging normal or mas magkakaroon siya ng hata kasi hindi nare-restrict yung hangin. So, mas maganda yung fuel and air mixture niya. Ayan. Yung disadvantage naman, tsaka yung advantage ng sa cabin filter or yung sa air conditioning filter. Ayan. So, kapag sobrang dumi na ng filter sa aircon, is una nyo mapapansin dyan is humihina yung fan. Okay, kasi nga sobrang dumi na, nagka-clog na yung mga dumi. Okay, yung mga hangin hindi na pumapasok, hindi na tumatagos dun sa filter. Kaya nangyayari nun, kahit naka number 2 or number 3, is humihina yung hangin. Pero pagka once na napalitan na yun, bumabalik na yung lakas ng hangin niya. Tsaka yung aircon, syempre, mas lumalamig nga kasi hindi na nare-restrict yung airflow ng fan. Laking tulong yung air filter kasi dun sa aircon natin, meron yung evaporator, okay? So, yung evaporator, yun yung nagpapalamig ng hangin natin, okay? So, kung wala tayong air filter, yan. Kagaya sa mga lumang modelo, yung ibang sasakyan walang air filter, yan. Hindi ko alam bakit di nila nilalagyan. Pero, yung ibang sasakyan walang ganun. Ang nangyayari nun, yung mga dumi mismo is bumabara dun sa mismong evaporator. Kaya, kapag nagpalinis tayo ng evaporator sa mga car aircon repair, yan, tinatanggal yung buong evaporator, no? Mas magastos yung ganun. Tsaka, mas mabilis yung maintenance, kumbaga. Mas mabilis yung dumumi. Yan, mas mabilis natin siyang ipapa-maintenance. Compared dun sa mga naka-filter, ayan, mas tumatagal yung buhay ng aircon, no? Tsaka mas tipid yun kumpara dun sa papalinisin mo yung buong evaporator. Ito, ang advantage niya is papalitan mo lang yung filter, then yun, parang bago na ulit. Tsaka mas malakas na yung hangin at aircon. Okay, yan. Then, balik lang natin. Sige, sarado na natin. Yan. So, yun. Okay na. Ganun lang magpalit ng cabin filter tsaka yung air filter natin. Yan. Okay mga paps, so yun, kung nakatulong tong video na to at hindi ka pa nakapalaw sa ating FB page at YouTube channel, paki-subscribe and click the notification bell button para lagi kang updated sa mga susunod nating video. Hanggang sa susunod, maraming salamat. God bless, ride safe. Gonna be a legend.